Welcome back to Break It Down. At ngayong araw na to, meron na naman tayong napaka-espesyal na bisita. Siyempre, 00, wala nang iba. SMU to the double G. At ang tawag ko sa kanya pag nag-uusap kami sa cellphone ay Snaggy. Wala nang iba. Smaglas is in the house, pare. Maraming salamat. Maraming salamat. Lagi mo ako napapaunlakan dito sa... Karangalan. Ang aking muling pagbabalik. Pang-ilan na ba? Pang-ilan na ba natin to? Yung huli yata yung ano, no? 2x2 ba? Oo nga, yung 2x2. Dami nangyari, no? 2x2. Oo nga, no? Kaya napapunta rito. Okay. Shoutout sa dalawa naming kaibigan. Ganun naman talaga kasi yung hip-hop eh, di ba? Kaya na lang natin silang magtagisan ng mga... Galing nila, skills nila. At suporta kami dyan sa mga kaibigan namin na yan. Mahal namin yung mga yan. Yes, we love you guys. Ikaw, Smag, kamusta ka naman? Anong mga bago sa'yo? Ito, may mga tapings pa rin. Tuloy-tuloy pa rin naman yung Batang Quiapo. Pero recently, tuloy-tuloy pa rin yung paglalabas ko ng music. Bukas nga may lalabas ako. Bale, kung upload to kagad, bukas siguro, kung pwede baka pwede yun, ma-promote ko sa mga ropa natin dyan. Pwede kayong magpunta sa Takeover Bar Lounge, sa Katipunan, sa QC. Tambayan natin lagi yan, Takeover. Shoutouts kay Jaire. Parang Jaire. Kay Kat at sa lahat ng mga tropa dyan sa Takeover. Napaka-lupit na venue yan para sa mga musikero. Mismo. Yung sound system doon napaka-solid. Crispy. Mismo. Kaya kita-kits tayo dyan. Kasama ko sila Numero, sila Curse One, Flick G at iba pang mga ropa natin. At maglo-launch ako ng 2 music video. Ayan. Yun yung ba yung pinapanood mo sa akin? Oo, kanina. Pinanood ko. Tindi nun. Spatan niyo yun. Spatan niyo yung 2 music video na yun. Pero shoutout kila Derek Brown tsaka kay Elfros. Yan, siya nag-edit nun. Napaka-solid. Yun, tuloy-tuloy pa rin naman ako sa paggawa ng music ngayon. Actually, parang nagpaplano din ako maglabas ng album. Iniisipan ko lang siya ng paraan ng magre-release kasi iba naman na yung dati, iba na rin yung game ngayon. So, inaaral ko din yung tamang timing din. Diba? Tinitimpla ko din siya. Tsaka, may target ka na date? O paano ba yung plano mo ng rollout ng album? Baka singles ba o isang buo agad na bagsakan? Hindi ko. Ayoko muna sabihin yung gusto kong yung paraan ko pero may naiisip ako na siguro baka i-singles ko lang siya. Pero makikita naman nila kung paano tatakbo na as album yung sasabihin ko na ano. Album talaga yung intention mong gawin? As in, buong gusto ko kasi sana makapag para kahit paano. Plano ko talaga siya gawin birthday ko. Second mo na ba to? Since Walking Distance? Parang second album siguro. Pero ito, ito yung katulad niya, yung i-release ko. Ito yung mga nakatabi ko pa mga kanta, mga singles ko lang na dati pa. Ngayon ginagawa ko siya ng music video para magkaroon lang din siya ng diba? Ng bagong buhay. Tsaka, kasama yun sa album mo yung mga tracks na yun? Hindi. Baga singles lang yun na parang pampainit mo muna habang hinihintay nila yung album. Mismo, mga pangpagalaw lang to sa algo ng YouTube ko. So, pero syempre, bibigyan pa rin natin sila ng quality. Kaya shoutout pa rin katulad yan kay BJ Prowell sa kasama ko sa paggawa ng music at kila Derek Brown at Elfros, yun nga. May tema ba yung album mo ngayon? Sa ngayon, parang... secret muna. Secret muna yun. Kasi hindi ko pa rin ma-figure out kung ano yung title, kung meron man akong maisip na title. Kumbaga, parang since dati, parang pa-compilation yung gawa ko eh. Yung Walking Distance, ano ba yung inspirasyon nun? Paano mo siya naisip yung title nun? Yung title, kasi parang ayun yung pinaka-highlight nung kwento ko as parang ayun yung pinaka-soundtrack nung Smaglas, yung buhay ng Smaglas. So parang yung journey ko. Parang ayun yung pinaka-highlight ng album ko. Tapos yung mga kanta naman doon, random lang na, ayun, sa bawat na mga napupuntahan ko, ayun yung parang mga naging tunog ko noon. Iba-iba kasi yun, may mga hardcore, may mga love song. Kaya naman naging ganun kasi yung ko. Kasi kung saan ako napupunta noon dati, tapos kung sino yung mga kasama ko, nagiging ganun din yung ko. Halimbawa, napunta na rin ako sa Flip Top, sa Battle, nung nakilala ko rin kayo, nagkaroon na naman ako ng panibagong set. Parang ganun kasi nabuo yung Smaglas eh. Sa freestyle, dati iba rin yung mga kasama ko na nagpi-freestyle, iba rin yung mga kasama ko na nag-speed rap, iba yung mga kasama ko na nagkumakanta-kanta, mga melody, sila Curse One. Ito naman sa pagdating sa mga lyrics, yung mag-matured na yung pagsusulat ko, kayo naman na yun, parang ito na yung mga kaklasikong bago. Parang ganun yung naging ko eh.
Grabe din yung naging journey mo. No? Nasubaybayan ko rin yung nito paglalakbay ni Smag sa karir niya mula sa murang edad dahil naalala ko nung album launch ng Critical Condition way back, ano ba yun? Shit. Diba? Nakikita ko, kaya alam ko freestyle, talaga. ayun pa yung ano ko noon. Yung freestyle. Freestyle, ano ko naman noon. Sobrang bata pa ni Smag nun. Siya yung nanalo dun sa launching ng album. Classic yun. Critical Condition, classic na album. Nung nilaunch nila yun. Sa Malate yun, di ba? Sa Zipang. Zipango. Zipang. Dami namin galaban doon na malulupit. Brown Child, Hot Nicks. Dahil mga titibay din doon. Doon ko una na-meet si Smag. Nakita ko yung galing niya sa pag-freestyle. At ngayon, tingnan nyo naman kung saan na siya dinala ng talento niya. Nasa telebisyon na at iba't iba pang mga nilalabasan ng mga proyekto. At yun nga, may lalabas na naman siya na bagong album. Second album niya, abangan nyo yun. Abangan nyo rin to, Master. Sa ano naman, maliban sa album, mapunta naman tayo sa isa mong karir, pagiging artista. Kamusta naman? Tuloy-tuloy pa rin naman siya. Sa ngayon kasi iba yung ano namin. Ngayon naman medyo mas madalang yung taping namin kaysa sa dati ng probinsyano. Kasi dati nung sa probinsyano, kakampi kami ni Coco eh. So kung nasan talaga yung bida, nandun yung camera eh. Diba? Kaya nandun kami lahat, lagi kami may call. Ngayon naman, madalang yung taping namin dahil kalabang kami. Kumbaga kapag may kailangan lang talaga sa kwento, natatahi doon. Pero yung lahat ng kwento na kukunan namin, dapat nakatahi yun, papunta sa bida. Kumbaga ganun lagi yun eh. Pero ngayon naman, kaya blessing naman kahit papaano na nagkakaroon kami ng oras para matutukan naman namin yung music. Pabor din naman. Kahit papaano hindi siya naging kabawasan. Kumbaga parang na-balance pa nga. Kasi blessing pa rin namin na kahit na ganun, may taping pa rin kami. Diba? Nandun pa rin kami. Hindi kami nawawala sa story. Kumbaga, nandun lang naman kami. Kahit ang bihira kami. Dami kasi nangyayari dun sa Batang Quiapo. Bukod dun sa storya ni Tanggol, may storya pa yung sila Santino, yung kapatid niya. May mga side story May mga side story talaga siya. Ganun talaga sila mag-isip dun. So, may side story pa yung sa mga kila Rigor, kila Lena. So, ibang mga nanonood dyan, alam nila yun. Ang dami talaga nangyayari. So, kami, iba pa yung nangyayari sa amin, sa istorya namin, sa mga cast. So, yun. Sobrang ano pa rin naman kami dahil laki ng nabibigay sa aming exposure. Totoo yan. Kasi simultaneously napapanood kayo ng mga tao dahil TV, iba pa yan eh. Diba? Kumbaga sabay-sabay. Naka-broadcast sa buong bansa. Tsaka number 1 talaga siya. Number 1. Kumbaga hindi maitatanggi. Kung bawa yung Flip Top, number 1 Battle League. Ito naman, pagdating sa teleserye sa Pilipinas, number 1 talaga siya. Tsaka consistent. Iba din talaga eh. Iba rin talaga yung ni Direk Coco Martin mula probinsyano. Tapos hanggang ngayon. Nakita ko nga hands-on talaga siya bilang director. May mga nakikita akong clips talaga. Genius din talaga siya, G. Tsaka mina-micromanage niya talaga bawat pinakamaliliit na detalye. Hindi niya pinapaubaya lang sa... May ano nga yun, G. Makikita mo talaga kung ano yung passion niya. Halimbawa kami. Magte-take na kami. Director pa ba? Artista siya. Siya yung nagde-director. Bago mag-take yun, itignan niya muna kami. Tignan niyo yung continuity namin. Minsan 'di ba ikaw yung hikaw mo o kwintas mo, wala nagbabago. Alam niya yun, G. Ang galing nun kasi parang may oras ka pa para bantayan yung ganung detalye. Smag, may tuwalya ka. Lagi ako may towel, di ba na? Wala yung tuwalya mo nun. Detail-oriented titignan yung pa, minsan ilalaban mo pa. Hindi wala, titignan sa playback, wala ka talaga. Ang galing niya na ano niya yun, na may memory. Parang nandun talaga siya, G. Kumbaga tayo sa rap, kung alam natin yung bawat kanto ng mga letra natin, mga flow, mga ganun. Siya rin yung parang sa ganung field na nakikita ko na parang ito talaga siya. Dito talaga siya, dito talaga yung field niya. So sa tingin mo, mas marami ka bang natutunan sa battle rap na nagamit mo sa pag-aartista? O mas marami ka natutunan sa pag-aartista na pwede mong magamit sa battle rap? Siguro parehas eh. Pareho? Parang give and take silang dalawa? Give and take silang dalawa. Kaya yung battle ko kay Sharon, nung tagal kong nawala, parang nandun pa rin yung delivery, yung angas. Actually, mas nakatulong pa sa akin yung pag-acting kasi mas may facing na yung yung emosyon ko. Diba dati kasi parang rat-rat, ganito, ganyan. Kalat-kalat ngayon, mas parang organized yung pas feeling ko, mas na ako ngayon. Hindi ko nga masabi. Hindi lang bara-bara, may method na Hindi ko nga masabi, parang sinasabi nila pas prime natin yung dati. Parang hindi ako maniniwala, parang kung paglalabanin mo. Para sa akin lang yung dating ako tsaka yung hindi. Parang gugulpihin ko yung dating ako eh. Totoo. Iba na yung natin ngayon eh. Iba na rin kasi yung direksyon ng inspirasyon, iba na yung direksyon yung ng hugot ng
kung saan ka ginaganahan. Siyempre, yung ibang fans kasi, minsan nagde-dwell sila sa dating ikaw eh. Mismo. Na parang, ay gusto ko yung Smuggler's na. Oo, ganun eh. Ganun. Pero, ever since then, ang dami nang nangyari sa'yo, ang dami mong ring natutunan, Mismo. ang dami mong mga bagong experiences, bagong mga kakilala, di ba? Mga guro, mga pagkakamali, di ba? Dami. Marami ding humubog sa'yo kung sino yung ikaw ngayon. Kaya talaga masasabi mo na gugulpihin mo yung dating ikaw eh, di ba? Parang ganun eh. So, yun din kinaganda no? Parang nagtutulungan silang dalawa, no? Parang hindi ka kakabahan mag-artista nung bago ka pa dahil alam mo na may background ka sa battle rap na Mismo, alam mo. G. Oo, may alam mo pag-memorize ng ganyan. Yeah, tsaka yung mga ibang artista, foreign sa kanila yun, hindi nila alam yun. Kumbaga meron kang, oy, meron akong expertise na hindi nyo alam. Ito yung nailalagay ko sa table. Ganun din ngayon pag nasali ka sa battle rap. Dahil, At so far naman, G, nasa na mga nakita ko, wala pa akong mga artista na nakita na bawa na manood sila ng battle na hindi sila rumespect o hindi sila nagbigay talaga na sobrang nakakatuwa din sila dahil talagang sobrang totoo nila na, shit, mga ganyan pala kayo ka, ano. Ay, mismo yung mga may veteranong artista, na-appreciate nila yung art eh. Putang ginagawa niyo yan. Kayo sumusulat din yan? Kasi parang ganun, kayo nagsulat niyan, parang gulat na gulat sila na tayo pa sumusulat. same ng nature eh, performance art din kasi. Kami po yan. Tapos yan, mga on the spot, hanga sila doon. Kasi nga, may acting tayo doon eh. Tapos di ba, ang dami natin ginagawa sa battle rap eh. So, na-appreciate din nila yun, lalo na yung mga talagang, talaga, yung mga character actor. Yung mga sila, yung mga medyo matatanda na veterano na. So, natutuwa ako kapag napipraise nila na nagigets nila yung art form natin na nakakatuwa. Galing yung ng mga, poetry, ganito, ganyan. Sila Lolo Delfin, shoutout doon, kila Michael De Mesa, yung mga yan. Ang mga fans ng battle rap Oo, di, kumbaga, napasilip sila eh, dahil sa amin eh. Kasi yung mga talagang art form pagdating sa acting, mga teatro din kasi yan eh. Kumbaga, mga hardcore din sila pagdating sa acting. So, yun nga, balik tayo doon sa kanina, dahil nga, na-expose ka na sa mga ganyan tao. Pagdating mo sa kabilang banda naman, pagdating mo sa battle rap, meron ka ring ibang confidence na baon. Kasi parang may mga, alam mo yun, may mga payo ka na ng mga pro, meron ka ng mga thumbs up ng mga director na malulupit. So, siguro, oo. Hindi ko masasabi na kasi hindi ko pa naman nasusubukan na sa mas di na kasi ako nakaka-battle ngayon, di ba? Pero siguro kung babattle ako, siguro may konti siyang aambag dahil siyempre ginagamit naman din natin talaga yan sa Pero hindi 100% na parang bagong-bago na iba na. Siguro, konting lang para sa akin. Smuggler's pa rin. Smuggler's pa din, 2025 smug. So, mapapanood ba natin yung Smuggler's ngayong taon na bumatel? Hindi ko pa sure. Sayang nga yung inaano mo sa akin si Disaster eh. Pero naging tropa na kami ni Disaster. Ang hirap na pag tropa na eh, no? Actually, yung mga tao talaga, ang dream battle na gusto nilang mangyari, tayong dalawa eh. Pero, mismo, pero alam mo yun, ang ganda niya sana dati, no? Kung dati siya nangyari. wala, naging magkaibigan Pag naging magkaibigan kayo, parang mababago yung mga angulo eh. Parang magiging siya eh. Either isa-sacrifice mo yung pagkakaibigan nyo mismo. para sa magandang battle o isa-sacrifice mo yung pagiging genuine ng battle eh. No? Mismo. Isa doon magsasuffer eh. So yun. Simulan na ba natin to? Oo. Ito, ang nag-request nito, si Smug. Oo, kasi mainit to eh. Number 1 na naman to. Di ko pa to napapanood. Usually, pag nanonood ako ng Battle sa Breakdown, napanood ko na at least isang beses. Kagabi lang kasi ito lumabas yata eh. Tama ba? Kagabi lang ba to? Kagabi lang, oo. Okay. So, bago to. Hindi na kasi ako masyado nakakapanood ng Nung nakaraan lang yung kay Shay AJ Power. Okay. Yun yung huli ko yatang release sa Break It Down. Yung sa inyo rin ni Ipok. Okay, so simulan na ba natin to? Game. Hindi ko pa napapanood to, so Virgin Watch. Sino mo? Nanalo ng coin toss si Poison, pero first time natin gagawin din dito. Coin toss kung judge ba o hindi. Kung heads to, judge. Kung tails, hindi. Judge to. Nanalo ng coin toss, Poison 13. Pili niyo mauna. Senior, pahinga natin. Unang bala, down 15 days, 3. Senior. Hindi pa sila nakapag-decide pala. Okay. Una sa lahat,
Humihingi ako ng tawad kung yung match-up walang kalatoy-latoy. Nangako ka sa akin, Brad. Kaya mo ko napapayag na tumuloy. Pero ang hinihingi ko sa'yo, si Sayad. Ang binigay mo, si Sad Boy. Hoy! Hindi to nakakatuwa. Rick, wala ka bang magawa? Yung match-up mo, sobrang lamya. Ano to, big time versus big T? Ganon ka ba kasama? Big T. Dahil Sobrang sad boy. lamya. Gusto ko sanang bumatel bilang ibang tao. Ang kaso, demanding to masyado. Ang daming reklamo. Akala mo kung sino. Pwes popwersahin kung lumitaw yung alter ego. Tatambulin ko to sa ulo. Gamit maso. Hindi ko titigilan hanggat di ko natatanaw bungo ni Marco. Narko mo. Yung alter Usap ego na niya. tayo. Balita ko, magpapakamatay ka. Bakit? Bakit? Ngayong araw mo pa naisip? Shit! Sa 1 minutes pa talaga? Nag-iisip ka ba? Bilang na nga lang oras mo, ba't pinaiiksi mo pa? Ba't sa 1 minute? Sa bagay, may punto siya. Ba't sinabi niya yung 1 minute? 1 minutes ba to? Yata eh. Pero parang lagpas 1 minute sila yata dyan eh. 1 minutes to na battle. Oo. Ano ba? Toyover pala kala. 1 minutes. 1 minutes ang ano. Itong event na to? Hindi, yung laban lang nila siguro tag 1 minute. Parang siguro. Talaga ba? Kaya ulitin nga natin. Pero mukhang 1 minute. Shit! Sa 1 minutes pa talaga? Nag-iisip ka... Bakit? Bakit? Ngayong araw mo pa naisip? Shit! Sa 1 minutes pa talaga? Nag-iisip ka ba? Bilang na nga lang oras mo, ba't pinaiiksi mo pa? Kung sa bagay, may punto siya. Last. Suicidal nga pala, kaya binitin ka. At saka, kasalanan mo rin naman yan kung bakit mo yan nararanasan. Alam mo yung depresyon, nai-stress na sa mga ginagawa mong kalokohan. Tangina kasing trip yan, makikipagkantutan. Tapos pag nahuli, maglulungkot-lungkutan. Ang kapal mo naman. Tapos sa battle rap mo idadaan, taon-taon nasa tour na, ayaw niyan tantanan. Bakit ka ganyan? Yung isa buhay ayaw mong tigilan. Tapos sarili mong buhay gusto mong sukuan. Tanginang mindset yan, talagang focus lang sa goal si kaibigan. Kaya dahil dyan, meron na siyang Buhay. 42 battles. Kasama na ibang liga. Partida. Ito. Depressed pa siya niyan. 42 Yung na dami. battle rap ginawang stress reliever ni Buang. Iba ata pagkakaintindi ni Timang sa tuwing sinasabihan siya ng okay lang yan, Poison. Laban lang. Laban lang. Galing. Umang! Lagpas 40, seryoso? Sobra mo namang dupang. Ikaw may pinakamaraming panalo. Tangina nito malamang. At talagang nakuha niya pang ikwento't ipagyabang. Kaya lang. Puking ina mo kung tutusin nga dapat. Ano? Ang galing din talaga ni Sinyo sa ganun, yung delivering Delivery niya. Oo, lalo Yung- yung ganun yung... Tono. Oo, lalo na yung ganun. Kasi ba, pag ito naman yung, di ba may mga verse na ano, ang ganda pag binasa. Oo. Ito naman, pag binasa mo parang ano, pero pag binanggit niya na, malamang eh. Nandun na siya yung punchline sa tono. Sa expression Sa niya, expression, yung sarcasm. Pati sa facial ano niya, expression. Nandun na siya. Tsaka sa paano niya pinoproject. Mismo. Kung paano niya inaano sa mga tao. 'Di ba? Kumbaga, sinasabi nga nila pag magba-battle rap ka, di ba, ikaw naranasan mo yun eh, yung mag-speed rap ka sa stage eh. Di ba parang ang hirap niya i-ano sa tao, Ibenta. ibenta. Kumbaga dapat yung pacing mo para kang preacher eh. Mismo, may ano talaga, may kanto. May kanto, May kakantohin kanto. mo eh. So Si ganun ano yung nga, ginagawa G? ni Sinyo eh. Sabi nila, si Hitler daw dati, kaya daw sobrang, yung pag nag-ano siya, may kanto talaga yung mga speech niya. Labi ng pambalag ng pa, labi ng pambalag pambel. Talagang parang pas yung mga May cadence. yung moral ng mga tao na, Oo.
Nadadala yung emosyon. May ganun sila eh, no? Parang may ganun din sa battle rap eh, no? Yung conviction na gano'n na... Oo, kailangan parang public speaker talaga yung ano mo, yung volume mo, yung pacing mo, pati kung paano mo, yung hand gestures mo, kung paano ka tumitingin sa kalaban mo, paano mo siniswitch yung, sinasabihan mo ba yung kalaban, yung tao, yung camera, dapat ka dun eh, Mismo. conscious ka dun eh, kasi pag minsan, hindi mo na alam kung saan ka tumitingin, di ba? Minsan, pag hindi align yung sinasabi mo sa body language mo, nagiging robot na. Nagiging robot o nababawasan yung pagiging genuine ng sinasabi mo. Pero pag Nakasuot ka dun sa... tugma lahat yun, eye contact. lahat, di ba? Parang nagbi-build up siya into something. Maliban pa dun sa letra mo, na sa sinulat mo lang, di ba? Mismo. Galing, lamang din, strength din talaga ni Sinyo yan. Yung delivery. Delivery na gano'n. No? Lalo sa jokes. Tsaka yung charisma niya rin. Charisma. Yung kung paano niya i-hook yung tao. Diba? Tangina na ito malamang! At talagang nakuha niya pang ikwento't ipagyabang. Puking ina mo kung tutusin nga dapat, kwento ka na lang! Kwento ka na lang. Kaya ako nang magpapamuka kung wala pang nakakapagsabi. Total bilang ng tinalo niya, bukang bibig nito palagi. Dun siya bumabase sa dami ng nadali. Pues ito pinagkaiba ng maraming panalo sa marami. Karakter na rin yun. Style niya rin talaga yun eh, no? Yung baliktaran na gano'n. Baga, tataksin nyo na rin yung mga ganong wordplay. Marami siyang ganon. Yung parang malamot din na yung binabaliktad yung... hindi, yung kay Mot, baliktaran yung letra. Dito sa kanya baliktaran na konsepto. Yung konsepto, marami siyang ganon eh. Ano na ba to? Laki-laki na mata mo, kaya lit-lit ng tingin mo sa akin. May mga ganon, siya eh. Anong tawag doon? Oxymoron? Oxymoron. Oxymoron. Parang yung... Actually, ginawa natin siya. Natutunan ko yun sa'yo nung ginawa natin yun sa Pilosopo. Sa'yo ko unang narinig yun eh. Mag-aaral lang. Isip, matalas ang diwa. Aral lang mabuti yun ang dapat kong gawin. Kaso nga lang pati masama, inaral ko na rin. Yun nga, yung pag-aanin mo yung dalawang magkasalungat na bagay, pagdidikitin mo sa isang linya. Panalo sa marami. Malaming panalo sa marami. Panalo sa marami. Ganda rin. Gandang pang-ender din. Okay. Ibig sabihin ba nun parang sa maraming aspeto ng buhay, panalo siya? Yun yung ibig sabihin niya dun, di ba? Hindi ko lang. Pwede rin ganun din eh. O panalo sa maraming Unang tao. pagkakaintindi ko ganun. Ay nung una kong layer na naintindihan. Pero kung may ganun ka ding pagkakaano, pwede rin. Kung may ganun din siya, na panalo siya sa mas maraming aspeto. Maraming panalo sa marami. Marami, Pwede rin yun Okay. Okay, round 1. Hindi ko alam kung... Lagpas 1 minute yun eh, no? 1 minute sila eh. So, no? Pero 1 minutes lagpas... ba to? Itong event Parang na to? gano'n yata eh. Hindi, sila yata yung usapan nila. 1 minute lang. Oo, yata. Parang 1 minute lang. Pero lagpas eh. Alam ko kasi parang extension to ng Ahon 15. Parang day 3 ata ito eh. Tapos this year ginawa. Parang yung usapan lang siguro nila per round 1 minute. Parang gano'n. Okay. Pero hindi rin nila nasunod eh. Parang rin, no? Parang... O sa reaction ba ng tao? Last minute yata to na na battle, no? Siguro. Hindi ko alam eh. Hindi ko biglaan. alam paano to naset eh. Okay. Nasasabi mo round 1. Round 1 ni Sinyo. Okay. Classic Sinyo. Classic Sinyo. Kumpleto ba? Kumbaga sa ano niya? Pero lagi ko kasi tinitingnan kung sino yung kalaban niya eh. Okay. Na halimbawa, okay. Kontra sila dito. Narinig natin yung kay Sinyo. Siguro kung yung kalaban niya si... Ano ba? Iba ba? Si Badang. O si ano. Kumbaga, alam mo na mahirap talunin yung round ni. Mismo. Pero titingnan mo ngayon sino kalaban niya. Si Poison 13, Poison, diba? iba to eh. Parang... Ibang klaseng sundalo to. Nagre-rebat din to, di ba? Si Poison 13. Nagre-rebat din siya. 3GS, tatak 3GS yan eh. Parang dati yata eh, ng ano nila eh, requirements nila. Maging 3GS eh, no? Kailangan nagre-rebat ka. Minimum 8 rebuttal per round. Sabi ko nga yun kay Sharon, di ba? Nagre-rebat ng 10. Parang nag-baby na pang 3GS. Nung panahon nila MC, nila Pistolero, natawa ako. Si Poison, ang napansin ko sa kanya, para siya yung
sa 3GS, pinakamagaling tumugma. Parang feeling ko eh. Loso, pinaka-madisiplina talaga. Multikuloso talaga to. Multikuloso. Tsaka maano rin siya, para siyang chameleon, no? Pagdating sa Sumusunod siya sa style ng kalaban. style ng kalaban. Oh. Parang ngayon yung ginawa niyang ano niya. Kaya ako nasabi na, okay, malakas yung round ni Sinyo na yun, pero sa kabilang banda, Poison 13. Pero ang sakit kasi usually ni Poison 13, choke eh. Diba? Marami siyang mga laban na dapat panalo na siya kung hindi lang siya na nag-stutter, nag-stumble. Pero bago natin pakinggan muna natin. Sige. First time ko kasi napanood to. So ito yung first reaction ko talaga dito. Saan ba to? Metro 10? Metro 10? Hindi. Parang eh. Or, di ko sure. Pagkatapos niyang bumanat ng mga pang-depressed na bara, may tanong ako, sir. Paano malulungkot yung Poisong masaya kung binigyan nyo pa ng Joker? Game? Anong sabi mo? Ilang porsyento ng sahod namin ikaw ang pinaghuhugutan? Nag-aabono ako. Nag-aambag ka lang. Tang-ina mo. Kung totoo man yan, ba't kay Apex Tol, hindi mo na-rebat yun? Natakot ka nung quarantine dahil baka ka masilat doon. Alam mo kasing pag walang crowd, wala kang makukuhang reaksyon. Alam mo kasing pag walang crowd, wala kang makukuhang reaksyon. Ultimo arrival mong si Apex nung natalo umiyak nun. Tapos manunumbat ka lang, kesyo sa mga sweldo namin. Ano ibig sabihin niya doon? Hindi ko na-gets yun. Okay. Ano muna natin yung rebuttal niya? Okay yung rebuttal niya, yung Joker, malungkot, sad boy, na ano niya. Pa-bars yung... Pa-bars kasi yung rebat niya. Kumbaga, hindi mo, slow burn siya eh. Parang pag pinanood mo na sa footage, tsaka mo Magigets. lupit na na. Pero sa crowd, parang medyo tinulugan. Hindi kasi pang crowd yung personalidad ng... Parang written. Kung ano siya mag-written, ganun siya mag-rebat. Malinis, no? Ganun, no? May mga ganun eh, no? Kaya minsan feeling ko dapat mong artihan ng konti eh. Yaw. Kahit na, kasi minsan sobrang linis nung ano mo, isipin nila, Parang written lang din eh. Diba? Ito parang written eh. Diba? Bars na bars kasi, no? Parang ganun lang eh. Siguro yung ano niya ba? Yung bars process niya. Kasi lagi naman binabanat sa kanya yung sad boy eh. Pwede. Diba? Pre-made daw, kaya siguro ganun kalinis. Ganun kalinis. Tapos, hindi ko lang nag-gets yung huli niya sinabi na, umiyak si Apex. Oo. Ayaw. Ang nag-gets ko lang doon, ayaw niya may nasa sa may crowd pag wala daw reaksyon. Quarantine battle yun, ayun ang binabanggit niya. Ba't si Apex nung natalo, umiyak nun? Doon kay kay... Ano yung talo niya sa quarantine? Si Goryong Talas. Baka yun dahil nagreklamo si Apex, di ba? Yung parang naging issue yun. Okay. Sabi ni Apex na parang iba na yung pakiramdam doon sa barak. Dahil doon sa mga 3GS. Okay, Gets. Okay. So, mahirap din siyang sundin pag hindi mo alam yung mga ganong story, Mismo. Tayo parang inside mga info yun masyado na hindi broad na. Kaya yung crowd parang... Okay, may alam na dala dati kaso medyo lumipas na eh. Tsaka ang dami nangyayari araw-araw eh. Tas diba lalo ngayon... I-recall mo ulit yung quarantine battle na. Maliban na lang. Makakalkal eh. Diba? Oo nga, no? Kaya din parang minsan pipiliin mo rin eh, no? Minsan maganda siya pakinggan sa utak mo or Pero, maganda siya, pero minsan, kaya minsan nagchochoke yung MC kasi nag-expect sila na yung reaction. Bakit niya ginamit niya si Apex? Dahil sa tinalo ni Apex si Sinyo? Baka dahil doon kaya niya. Hindi, tingnan natin. Hindi pa nagre-resolve yung punchline eh. Okay. Ambag ka lang. Tang-ina mo. Okay. Kung totoo man yan, ba't kay Apex Tol, hindi mo na-rebat yun? Natakot ka nung quarantine dahil baka ka masilat doon. Alam mo kasing pag walang crowd, wala kang makukuhang reaksyon. Alam mo kasing pag walang crowd, wala kang makukuhang reaksyon. Ultimo arrival mong si Apex nung natalo umiyak nun. Tapos manunumbat ka lang, kesyo sa mga sweldo namin siya daw ang nagdadagdag. Masaya kang nagpapagpag habang kami nalalaspag. Yan ang napiling palusot. Paano ko siya malalaglag? Nag-ambag ng talent fee yung walang talent na maambag.
Yung style niya, Nasa pasarapan na kasi ng buhay, yung idol nating mapanlait. Habang ako kahit pandemic, nakipagsapalaran, wala mang budget. Oo, nasa pagalingan pa rin ako, kahit mapuno man aking wallet. Sumarap man buhay ko, di ko iiwan yung dahilan kung bakit. At bakit? Laban namin ni Akata, pinagtanggol mo ako. Unang event ng bargain, ang main event mo ako. Nung tinanong sino ang GOAT, ang sinagot mo ako. Yung paborito ng lahat, ang paborito ako. Ang masakit at mapait na kalakip ay pinaasa. Kung top 1 ka, tang ina mo sa top 5 ko, di ka kasama. History repeats itself. Ngayong tinamaan ng saltik, panoorin yung muling matalo ang karisma ng bagsik. Sabi mo, ikaw si All Might, number 1 na pandiinan, baka Elsa kay Gregor na pantawid sa kagipitan, natapat sa 29, ikaw ang napag-initan, mamaya iindahin mo na naman yung tagiliran. Damn! Galing na. Kasi nung ano... Gregor. Di, pati nung Flip Top Festival. Yung natalo sila ni Tipsy D kasi choke set, sabi niya sakit ng tagiliran niya. Yun pala yun. Galing nun. Tapos nakonect niya Gregor, no? Gregor. Pati yung before nun, yung bagsik karisma. Antindi nun. Makikita nyo na naman Kung paano talunin ng bagsik ang karisma. Di ba kasi karisma yung weapon ni matalo ng karisma ng bagsik. Ginagamitan niya ng aggression. Ang galing. Malinis talaga sumulat to si ano. No? Pati yung baliktaran niya, yung ambag talent fee. Nag-aambag ng talent fee, yung walang talent na mambag. Kumbaga, gusto mo ba ng ganyan? Ito, mas magandang version na applicable sa'yo. Galing. Yun yung sinuot niyang gano'n, no? Hindi man siya naging joke, pero kinuha niya kung paano yung the way, kung paano mag-wordplay si Sinyo. no? Parang, kaya ko rin yan. Yun yung sinasabi ko kanina na parang siyang chameleon. Yun. Ang galing, no? Linis nung ginawa niya. Ang galing niya. May napanood din tayong ganyan, eh. Ewan ko, siya rin ba yung binreakdown natin? Yung kay Sendlock ba yun? Parang siya naman gumamit din siya ng mga kabuti-kabuti na sumuot naman siya sa mga matalinghagang Tagalog. Oo, ang ganda nung pagkakagawa niya. Galing mo lang, dami mo mapipiling kabuti, may lason pa. Galing sabi ko parang kanta. Di magaling talaga si Poison 13. Ang galing nito mag-ender eh. Konsepto, alam mo ano talaga eh. Masterpiece pag sumusulat ng... Hindi pa nga tapos, no? Hindi pa tapos yung round niya. No? Hindi pa yata. Sa kay Gregor na pantawid sa kagipitan, natapat sa 29, ikaw ang napag-initan, mamaya iindahin mo na naman yung tagiliran. Lakas. Linis, nangarap lang. Sumakit nga ba tagiliran o baka tagilid at na 5-0? Kaya nagrason dahil na-break ang expectation sa hype nyo. Di ba magaling ka mag-rebat? Karangalang marinig ko ng live to. Hindi ko bubunutin yan. Ipaliwanag mo side mo. Galing. Ipaliwanag mo side mo. Galing. Lakas nun. Ayun sinasabi ko. Di ba? Malakas yung round ni Sinyo, pero yung kabila Poison 13. Tapos... Linis eh. Malakas din naman. Malakas din yung kay Sinyo. Pero... Malakas pero... para sa akin na ang layo nung sa dami ng punto. And kung paano niya in-overpower yung sariling... Tapos pangalawa pa siya, nakapag-rebat pa siya. Ang linis nung Ang linis nung round ni Poison. Para sa akin, ikaw muna. Ano sa'yo? Parehas malakas. Malakas din yung round ni Sinyo in a way na ano yung style niya. Ito rin, ang naganda rin, style din talaga ni alam mo yung nakakatuwa, yung talagang espada nila yung gamit nila. Mismo. Yung espada rin talaga ni Sinyo. Yung sa kanya naman, hindi siya nagmumulti. Para si Sinyo kasi para siyang nag-exhibition pa sa round 1. Parang, alam mo yung parang isang kamay mo na gagamitin ko. Parang ganun parang nag-exhibition. Tingnan nyo nga to. Oo nga, tama. Si Poison 13 parang, tara na! Berserker Barrage! Ganun agad yung ginawa ni dito eh. Well-rounded ba? Kumbaga. Ganda mula simula hanggang no? Yeah. Saka para madalan siya, siyempre si Sinyo yan sa crowd. Na pressure din sa kanya yan. Ganda rin ng... Para sa akin itong round 1. Kanino ka round 1? Round 1, Poison. Kasi parang mas mabigat konti tabla. Mas mabigat sa akin yung yung
yung bagsik charisma, napakasimple Ganda, nun. ganda Pero, alam mo yun, Ganda ng reference hindi ng mo na tao. hindi mo na kailangan i-strain yung utak mo Yeah. para sabihin na maganda siyang linya. Hindi mo na kailangan pang i-explain na hindi. Ganda ng tahe. Ganda Ganda ng papunta doon sa L, sa tagiliran, explain mo yung side mo, Oo. rebuttal, yung, Ang dami. yung ambag, TF, KC nyo, yung ano, di ba, yung, ano ba yung baliktaran niya kanina? Yung maraming panalo sa Panalo marami. sa marami. Tapos, medyo sa sad boy siya kasi nag-ano sa round 1 eh. Mismo, medyo dami niyang angulo doon. Sa Lalo sad na boy. yung pasimulaan niya. Mm. Oo nga, yung Kaya kasi- panimulaan niya, yung big time. Big time. Kasi Medyo sabi ko na hindi pa parang wow factor na medyo isang kamay pa lang gamit niya. Parang, nga, tama, sige, tama. partida. Ito pa lang, pagiging sad boy mo pa lang ang eto, umpisa pa lang, wala Binakbak nang siya talent eh. na mga Oo. bago, ganun na agad, no? Sa bagay. Okay, sige. Round 2? Round 2 tayo. Round 2. Kakapuna, sumasakit na yung iniinda. Pero dito sinusumpong, buwelo lang to para magkameha-meha. Sabi nila, di daw ako obra. Kasi, well-rounded to. Well-rounded. Nga. Kung skill set pag-uusapan, lamang ka sa akin, aminado. Consistent pa kada laban. Ikaw pa may pinakamaraming panalo. Ang kaso, napansin mo, pag wala kang laban, di ka hinahanap ng tao. Oo, nandun na tayo. Meron kang puso at talento. Pero di ka kawalan sa entablado. Wala ka kasing hinahain na bago. Patunay lang na magaling ka, pero walang special sa'yo. Samantalang ako, eto, Ginamitan niya ng real talk na parang, sige, magaling ka. Jack of all trades, master of none, di ba? Kaya mong anuhin yan, pero wala kang demand. Oo. Wala kang yung sinasabi, which is totoo dahil siya yung nagsasabi. Si Sinyo yung nagsasabi. Oo, Kumbaga, may mas may powerful. dating eh. Kasi siya sa tao eh. Kumbaga, mas may nagko-contrast. Tsaka may talaga, may K magsabi. Kasi siya talaga yung hinahanap eh. Mismo. Over kay Poison 13 eh. Diba? Galing nung angulo din na yun. Kumbaga, flex. Ano kasi, In a way na mas nagiging effective yung diss, lalo pag parang tinatanggap mo yung strength ng kalaban mo bago mo siya tirahin. Ganun din yun pag tinanggap mo yung weakness mo eh. Tapos tsaka mo siya, pareho siya ng effect eh. Ano ba, sabihin ko, sige, magaling ka. Mabilis ka mag-rap. Kumbaga sasabihin mo muna yung mga magaganda. Parang dati sa atin, multi. Alam mo, parang gano'n. Tsaka mo hilahin yung carpet. Magbibigyan mo muna siya ng, sige, Wala tag apaka ganito. dito sa red carpet. Ikaw to, di ba? Hihilahin mo yung, ganun eh. Parang ganun yung ginawa ni Sinyo dito eh. nagpapatawa. Oh, patunay lang na magaling ka, pero walang Special sa'yo. Samantalang ako, eto, nagpapatawa. Yun lang, wala nang iba. Pero kung dun mo ako sinukat, nagkamali ka ng pagtansya. Huwag kang bumasi sa armas o anong klase yung kargada. Dapat ang inaalala mo kung sino bang may hawak ng sandata. Yun yung sinasabi ko, di ba? Kakasabi ko lang. Diba? Yun mismo yung punto niya. Huwag mo inaalala kung gaano alalahanin mo kung sino may hawak ng sandata. Kasi nga, yung sinasabi niya na yan, magiging effective lang yan kung talagang... Siya yung gumagamit. Kung siya yung gumagamit. Oo. So napaka-solid na placing nung Ganda mga ng- linya ganda na ng yun. rhyme Ganda nun. ng placement. Oo. Tsaka yung magaganda yung rhyme. Yung tugmaan din. oo. Kargada, sandata. Tsaka yung niya, yung delivery niya, napakalinaw. Simple lang na ganda ng punto. Pat, nagkamali ka ng pagtansya. Huwag kang bumasi sa armas o anong klase yung kargada. Dapat ang inaalala mo kung sino bang may hawak ng sandata. Diba? Kaya ang lagi nilang puna, hindi ka naman nagmumulti. Yun ang ginagawa nila. Ang isipin mo, ulol, paano kung ginagawa ko pa?
May magagawa ka ba? Pag nagagawa ko na, pag ginawa, sasabihin ay gawa yan ng iba. Gagawang ka talaga, yan ang gawain pagtanga. Yung ano niya, no, signature style niya, nagagamit siya ng isang word sa iba't ibang paraan. Di kaya yun yung pagkakaintindi niya rin sa multi. Kasi may mga kilala na ako talaga na iba rin yung pagkakaintindi nila sa multi. Halimbawa si Basilio, kapag naano ko siya sa multi, ang tingin niya sa multi, parang hudas, barabas, hestas, nadulas, kumalas. Yung puro as. Oo, parang... Hindi sinasabi ko... Hindi, siguro ganun iba. May mga sinasabi niya, matagal na akong ganyan, dati nagmumulti na ako. O sasabihin niya na may mga... Hudas, barabas, hestas. Hindi, yung parang yung puro, yung as na madami, nadulas, kumalas, tumaas, na para banggas. Kahit nag-iiba yung pangunang syllable bago yung huli. Basta yung huli nag-ano na marang. Ayun yung parang may ganun eh. Siya siguro... Hindi kasi, hindi mo naman siya masisisi dahil yung ibang mga nagra-rap, di naman nakasunod sa global mismo. Global circuit ganun talagang, ng battle rap. Pero sa mga lingid sa kaalaman kasi ng iba, sa buong mundo, kahit saan, kahit pumunta ka sa London, sa US, Canada, kumbaga ano siya, standard siya. Ganun talaga siya. Standard talaga, kumbaga, ano siya buong ano siya? Hindi siya style Ano siya kumbaga, stance siya kumbaga sa laban, yun yung standard na kumbaga hindi nga siya dapat pinagyayabang kumbaga bare minimum siya Mismo. Dapat yun talaga yung ginagawa mo kasi sobrang dali niyan kung hindi ka nagmumulti. Sobrang kumbaga kayang gawin ng kahit tambay yan dyan sa mga batang may mga sipon dito, di ba? Yun nga yung nagpapa-special dyan Mismo. Kaya ang ganda nung ano nila, nung matchup din nila, no? Kung paano sobrang laid back din nung sulat talaga din ni Sinyo din. Kumbaga, alam niya charisma talaga Charisma yung nagdadala. Katulad sinabi niya di ba? Pero tingin ko, alam naman ni Sinyo yung ibig sabihin ng multi. Alam niya yan, hindi niya lang talaga ginagawa. Iba yung ano niya Hindi, ginawa niya dito na nagmumulti na siya dito Kumbaga sa parte na sinasabi na hindi siya nagmumulti, gumamit siya ng irony na habang sinasabi ko to nakamulti. Mismo, ang ganda na. Pero at the same time, ginawa niya rin yung style niya na one word. Pinasok niya doon. Gamit gawa, ba yung gawa ba o gamit? Gawa. Gawa yung ginamit niya dito. Ulitin natin. Ay gawa yan ng iba. Gawa. Gagawang ka talaga, yan ang gawain pagtanga. Mas nakamulti, di ba? Oo na! Gawain pagtanga. Oo na! Marami kang stilong na pag-aralan. Nagagayat, nakokopya mo ang karamihan. Pero may isang bagay kang nalilimutan. Tanging ako lang andi mo mananakawan. Pagkat karisma ay hindi naman natututunan. Paano ba naman? Puro gaya-gaya. Yung ibig ko sabihin, kumbaga, di ba? Nanakawan, natututunan. Parang kung hindi ka magmumulti, marami kang pwedeng ibang salita na ilagay dun Di ba? Pero ano ba? Nanakawan, nakukunan, di ba? Oo nga. Pwede namang nakukunan, natututunan, di ba? Kumbaga mas parang puzzle hanapin mo yung mga kasukat niya. Puzzle. Tsaka hanapin mo yung mga kasukat niya, mga piece siya ng anticipation kung ano yung sunod nun Parang siyang rhythm, parang beat din. Para din siyang nota, pattern din siya. Pattern siya, So may musicality siya. Yung musicality yung rhyme. Mismo. Meron siyang meron siyang purpose. Kaya siya maganda. Kaya ba't siya ginagawa ng mga pinakamagagaling na rapper? Kung bakit lahat ganun yun. Mismo. Tanging ako lang andi mo mananakawan. Pagkat karisma ay hindi naman natututunan. Wala hindi mo makukuha. Paano ba naman? Puro gaya-gaya, yung bara, niyang baon-baon. Paano itong Marco nagpapakamarlon? Ganyan tong si Lacson. Oo, toxic kalason. Polusyon ka sa battle rap kasi yung binubuga, carbon. Galing nun. Ganda ng rhyme, ganda ng wordplay. Galing nun, solid. Ganda nun. Kaya ako sinasabi na alam ko yung Sinyo talaga na yung round 1, isang kamay pa lang yun. Ito yun. Nilaid back niya, nilaid back. Oo, laid back yung round 1. Masyado siyang doon, komportable.
Ito yung sinyo na ano. Ayun, yung magaganda niyang ano eh. May mga ganun siya eh. Oh, yung mga chunk na gano'n na bara niya. Siguro dito niya nilagay, no? Hindi, tsaka yung Marlon Carbon, ilang beses na ano yun. Pero yung pagkagamit niya dito, Bago. di ba? Nahanapan niya ng bagong Toxic tube. kalason. Lalabasan yung wordplay. Tsaka yung toxic kalason. Toxic kalason. Diba? Binubuga mo Lason, Carbon. poison. Galing. Galing. Sumakto rin, no? Galing nun. Top notch. Marlon, ganyan tong si Lacson. Oo, toxic ka Lason. Pollution ka sa battle rap kasi yung binubuga, carbon. Ano yon? Feeling mo pag pinaghalo-halo mo mga MC? Feeling mo cool pag pinaghalo-halo mo mga MC? O let's see. Yung boses, Zaki. Yung swag, JD. Yung amoy, Husky. Yung ilong, Andy. Yung high class, G. Yung katawan, Tipsy. Mukha kang Ilocanong Cripply. Ilocanong Ripley. Ang cringy. Kasi siya daw yung next na Looney. Yun ang piniflex palagi. Eh sobrang wex mong copy. Pakicheck ngang mabuti kasi mula neck at body, yung specs mo pang dopey. Kaya wag mo kong ino-OG. Si Lons, Lodi. Ikaw, lonely. Yun ang reality. Kaya bes, I'm sorry. Ikaw ay aking tatapatin. Kasi di ko tatanggapin kung ikaw ang maging next na Looney. Pero kung ako tatanungin, mukhang pwede na ring next na Looney. Pakitext, mag-ready. Yun na. Pinagsak na ang bomba. Yung pala yung nakikita ko na sinasabi nila may kinall-out daw ako. Pero feeling ko ano Alas yun, niya, nagtitrend yan eh. parte lang ng wordplay yun eh. Parte lang naman. Kasi next na Looney. Next na Looney. Tsaka ang galing dahil nilagay niya sa dulo yun. Para talagang ano, room shaker na linya. Parte ng wordplay. Ano, pakitext mag-ready. Okay, tara! Si Mot, hinahamon din ako. Mag-3-way kaya kami nito. Yun na, oh. Maganda mangyari, no? Ayan, Parang nakakamiss yun eh, yung Balakid Delo dati. Di ba? 1 minute ulit. Pwede. Para ano, di ba? 1 minute, 12 rounds. Para boxing, no? Pwede Pero yun. maganda Tira rin natin, no? Ubusan talaga ng rock. Maganda rin yan. Baka siguro din makikita natin din Okay yung yun, mas todong ano. Eh, dito laid back lang din siya. Di, tsaka dati kasi sabi ni Sinyo, ayaw niya daw talaga ang labanan. Pero parang ngayon, parang seryoso na siya sa battle rap. Gusto ko yung mga ganitong ano. Ang galing nung ano, nung Carbon. Yun yung feeling kong... Ganda nun. Pinakamaganda sa round niya na to. Okay. Round 2. Nag-round 2 na ba si Poison? Di pa. Di pa. Para sa akin, mas malakas definitely itong round 2 ni Sinyo kumpara dun sa round 1 niya. Ang dami may shock value pa rito. May call out pa. Oo. Ang daming nangyari. Doon sa pinaka-alalo na, sa pinaka-opener niya doon sa ano, parang nag-ano pa siya doon eh. Yung mga pasimula niya kay ano. Tsaka yung sinasabi natin kanina na yung multi iniba niya, na hindi yung mananakawan, makukunan. Kasi pinost natin eh. Pero kung tinuloy-tuloy mo, makakalimutan yun dahil sa sunod na linyang sinabi niya. Oo nga. Yung Carbon. Kaya alam niya rin eh. Siguro siguro nilagay niya lang talaga sa mga panguna. Parang freestyle lang yung mga ano kasi, na yung mga placing ng pagsusulat. Kasi ang layo nun eh. Ang layo nung magkasunod na yun, yung quality nun. Ay nga, may mga chunk nga siguro siya na ito na yung mga talagang ano, nakatabi lang na. Di natin alam din kung preparation niya, kung ilang araw lang din. Di natin masabi. Pero lakas na nun, yung Carbon. Ganda, solid. Napaka-inventive nun. Tingnan natin yung round 2. Bago natin husgahan yung round 2. Round 2 ni Poison. Bawi. Eto trivia. Dati, picture ng itlog ang may pinakamaraming likes sa Instagram. Ang dami niyang fans. Tapos ang most viewed video naman sa YouTube ay Baby Shark Dance. Ngayon ang tanong, paano nga ba sumikat yon? Ako'y di na nagtaka.
Pare-pareho lang kasi ang algorithm ng tanga. Yun lang ba katumbas mo? Galing. Para umasta kang entitled? Yun lang ba katumbas mo? Para umasta kang entitled? Buti pa yung baby shark tsaka itlog masasabing big fish at well-rounded. Bakit? Ano bang meron sa mga putang inang yon? Ba't sa internet pakalat-kalat? Kung ikaw ang most viewed battle rapper, anong meron ka na wala yung mas karapat dapat? Puta, baby shark, itlog? O di ba ang weirdo? Maraming interesting dun sa net, yung walang kwenta lang pansin nyo. Nakuha nyo yung point? Siya lang kasi kilala nyo. Putang ina, sino kami? Pag siya nag-joke, kahit corny, tatawa kayo. Sinyo kasi. Pag ako nag-spit ng mga yon, baka respeto nyo maglaho. Pag ikaw nag-spit ng sulat ko, malamang yumaman ka palalo. Kung ganto ka, payag ako. Sa aming lahat, ikaw ang greatest. Kung ganto ka, tsak na ikaw ang mambabadibag kay Apex. Iyak lahat ng fan mong Gen Z. Ang hinamon mo rong MC. Mas aral pa to kay Abra, Apex, Looney at Ron Henley. Utak mong parang cotton candy. Sabog yan kahit di 420. Ang lupit mo naman pre, di mo na rhyme yun sa confetti. Ang galing din. Wala yang bars kahit wala yang bars pero sa style niya na Teka, saan yung sinabi yung confetti? Ang lupit mo pre, yun yata yung yung battle nila ni Apex. Ay, oo, na tangina confetti. Confetti, Nilagay mo sa, lupit mo, ang lupit pre. mo pre. Ang galing ng pagkano Galing. niya nun. Ang Kaya galing pala ng parang galing, pamilyar. Ang galing pag sa isang linya mo sinabi na konti lang yung mga hadlang. Alam mo yun, konti lang yung salita na naghihiwalay sa kanila. Mismo. Ano ba yung lupit mo pre, confetti? Yun yung magka-relate na dalawa, di ba? Ah. Parang ginamit niya sa isang linya lang na wala nang marami pang palabok. Galing ng ginawa niya. Yung pala yung pinaka-punchline. Parang di mo na rayman to. Ito. Yun nga, medyo ano rin siya inside din siya kumbaga pag first timer ka manood ng battle rap, di mo siya magigets agad. Di ba? Kailangan alam mo yung mga battle. History. May ganun si Poison 13, ganun siya umatake. Man pre, di mo na rhyme yun sa confetti. Kaya may reaction. Wala yang bars kahit wala yang bars pero sa style niya na natiling prisoner. Masyadong plain at cheap ang pag-angat na parang piso fair. Sa salapi mo we don't care. Walang mayaman dito sir dahil pag skills ang kinumpare ganito mag-multimillionaire. Alang-alang sa pangalang atang-atang ni tanga at karangalang dinala ay kitang ilang bilang din ang inang kinya bilang pinaka Ina, linis, no? Yan. Galing. Tang ina, lupit Kala mo ng music, multi no? na yun, gago. Yun ang... Parang may musicality talaga na no? Iba, Galing oo. mo. Yung tunog pa lang pinang kala mo, pukin na lagi espada na, Tsaka ang galing ang pino nun. galing. Alang-alang sa pangalang atang-atang ni tanga at karangalang dinala ay kitang ilang bilang din ang inang kinya bilang pinaka Galing, remind lang linis. kita total ikaw ang kilala na ang rule number 1 magmultikatang ina ka. Galing ng landing ng punchline. Yung pala yung pinag-uusapan natin yun yung kinaano niya, di ba? Galing. Kanina yung pinag-uusapan natin na parang, oy, Rule number 1, Rule re-remind number lang one. kita, total ikaw ang pinakakilala. Ang rule number 1, mag-multi ka, tayo na. galing nun. Hindi ko alam kung tapos na to Ang ganda ng multi niya na yun. At yun ang kaibahan ko sa pagiging rapper niyan. Sikat ka dahil di matured majority ng rap battle fan. Kung battle rap, manay Olympics, batik sa akin, under yan. Gold medalist, pagmasdan nyo kung tapakan tong number 1. Lakas din, oo. Ang lakas din ng round 2 ni Poison, no? Makati din no? Mas dikit tong round 2 nila. Hindi, tsaka makikita mo yung writing process talaga na Ang galing, hindi siya kumakawala dun sa margin niya na mga multi na di ba? Grabe na yung ilang, bilang, ginang. Inangkin niya bilang pinaka. Nire-remind lang kita, total ikaw ang kilala na ang rule number 1, mag-multi ka, tangina ka. Tapos sinundan pa nun yung verse ni Sinyo na hindi niya na perfect yung multis, di ba? Kumbaga fresh pa sa judge Kumbaga from a judge's point of view to parang oo nga no. Galing. Pwede mo niyang maskoran agad yun na parang
Totoo nga Ano yun. mo rin nagaganon din sila nagbubutasan sila. Sinasabi din naman ni Sinyo, di ba? Multi. Hindi din ako nagmumulti. So, ano nga conviction Oo. Siya yung mas convincing talaga na ano. Kasi dinidisarm din naman niya Ganun din naman sinasabi niya. Pero ito kasi galing din, di ba? Habang sinasabi niya na ganito yung ito ginagawa niya. Ginagawa niya, hindi niya lang sinasabi. Pinapakita niya. Kung paano mismo. Ganito dapat, ganito yung tunog, Galing. ganito dapat reaction ng tao. 'Di ba? Parang inaano niya Hindi niya lang yun nga, hindi mo sasabihin na magrarap ako ng malupit, gagawin mo na lang. Gagawin mo na lang. 'Di ba? Oo. Galing. Round 2? Round 2. Para siyang dikit Kasi ang lakas ng carbon na linya ni ni Sinyo. Pero kung sa Ang lakas nung kay Poison din, overall, pare. Ang lakas nung kay Poison Ako Poison ako rito. Slight edge Poison. Mas malaki yung lamang ni Poison sa round 1. Lamang pa rin siya dito pero konti lang. Saka bilang parang example din no? Parang talagang kailangan ito kasi yung disiplina din Parang ito rin yung, di ba? Kasi parang feeling ko inangat din ni Sinyo yung round 2 niya Ang layo ng round 2 niya sa round 1 niya Nandito mas marami siyang hindi rito. naman iwan na iwan yung round 2 ni Sinyo dito. Kumbaga, talagang nag-go the extra mile si Poison 13 na. Sige, titindihan ko, i-OA ko yung multi dito. Papunta sa punto na para kung sakaling mag-multi ka man o hindi ka mag-multi. Kasi kahit anong gawin ni Sinyo dun, tabon yun 'di ba? Kung mag-super simple man siya, papasok pa rin yun Kung itry ni Sinyo mag-super multi, na alam natin na hindi naman niya forte pasok pa rin Kaya ang ganda ng placing ni Poison 13 do sa ender niya dyan Ang galing. Galing ni Poison dito. Solid sila parehas. Nakatodo rin si Sinyo rito sa second niya Bukod dun sa round 1 Dito rin yung call out niya dito nandun din. Dito rin yung call out niya. Malakas din. Bumagay din. May shock value din yung niya. Baka doon niya rin talaga nakuha yun sa wordplay na next na Looney na. Parang paatras. Siguro naisip niya, next na Looney. Next na Looney. Okay. Next na Looney. Sige. Round 3. Round 3 na, di ba? Round 3. At saka akin mo, kakagawa ko nga lang Ay. Kung eto daw ako, nabadibag sana si Apex. Wow, nakakatakot. Nakakahiya naman sa hindi umabot. Pero... Ano ibig sabihin? Hindi ko rin nagets yun. Hindi ko siya... Hindi, rebuttal kasi yun So baka on the spot rebuttal yun. Hindi umabot. Kumbaga, baka lang niya. Hindi. Freestyle. Freestyle niya lang yun. Freestyle rebuttal. Hindi umabot. Baka dahil hindi pa siya nakakalaban si Apex. Di ba? Hindi pa siya naglalaban Kala ko tournament. Hindi naman Kung eto daw ako, nabadibag sana si Apex. Wow, nakakatakot. Nakakahiya naman sa hindi umabot. Galing talaga niya. Pero, congrats! Negosyante ka na pala. Kaya ba nag-aangas ka? Nagkaroon lang ng tubigan, nakala mo kung sino nang umasta. Dapat sa'yo, binobomba. Huwag ka nang maghugas kamay pa. Yung kayabangan nag-uumapaw kung gripuhan kita. Two big Alam bars. mo ba? Oo. Hugas kamay. Pinagtanong ko pa yung shop nyo kung Umapaw. saan banda. Kaya pala di maturo-turo ni tanga. Yung niyayabang niyang tubigan, Aqua Plus pala kulay pink pa. O di ba? Ang ibig sabihin nun? Hindi ko rin gets yun. Aqua Plus? Ano ba yung Aqua Plus? Baka Ano yung Aqua Plus? tatak ng Tubigan? Aqua Plus is pink? Pink siya yung Ba't pink daw? Hindi, baka hindi ko alam Hindi ko alam yung joke kung ano yung dun. Pala di maturo-turo ni tanga. Yung niyayabang niyang tubigan, Aqua Plus pala kulay pink pa. Baka baka parang pinagyayabang ni Poison 13 na meron siyang business. Oo, nanalo pala siya ng yung Alcaviva.
Yung nanalo siya na nag-champion yan eh. Sa, ATM? Hindi, battle din na tournament. Hindi, yung ano, yung business niya, ATM ba? Hindi, ewan ko, parang tubig yan eh. Hindi ko alam. Kaya nga, yung automatic tubig Hindi ko lang machine. sure, hindi ko sure. Yung nilalagyan lang ng ano, Hindi ko lang sure. piso, yung piso-piso, ganun. Hindi ko sure. Pero alam ko tubig. Basta tubig, nagkaroon siyang tubigan. Yun yung sinasabi niya. Parang kasama sa panalo niya yun. Panalo Pero sa... Alca Viva yun, alam ko eh. Sa panalo sa, ano, sa Tournament? battle, oo. Bukod sa pera. Kasi yung nagpalaro Negosyo? ng black market, black may entertainment. negosyo nakasama. Oo. May tubigan yung mga yun, may mga business. Tapos parang tinatarantado ni Sinyo. No? Yung yung tubigan. business mo. Tubigan. Na kulay pink. Oo, kasi ako, di ko lang sure kung pink yan eh. Pero kung alam mo, kung pink, no, parang tubigan pink. Kasi lalang tubigan parang blue, di ba? Blue. Pink? Parang alcohol, no? Off ka naman yan pag pink. Nyo kung saan banda. Pero maiba lang siguro. Kaya pala di maturo-turo ni tanga. Yung niyayabang niyang tubigan, Aqua Plus pala, kulay pink pa. Aqua. Baka ano, sinasabi niya aqua flask. Parang hydro flask. Yung parang tumbler? Yung tumbler ng mga... Aqua flask. Baka yung ibig sabihin niyang tubigan. Wordplay niya yung tubigan na negosyo sa tubigan na lalagyan ng tubig. Baka yung pagkabigkas niya lang. Okay. Aqua Plus. Joke siya. Joke siya. Akala ko kasi seryoso eh. Akala ko seryoso. Sorry, slow namin. Joke pala Sabi yun. ko, ano to Aqua Plus? Akala ko ano? Tapos minamak niya na parang pambakla kasi Pambakla, pink. oo. Kulay pink pa. Yung pala yun, Aqua Flask. Doon kasi yung mga wordplay ni Sinyo yung tubigan. Tubigan. Yun yung tubigan wordplay niya. niya. Okay. Kaya nag-iisip ako Para eh. sila ni Basilio, ganyan. Hindi sila mag-joke si Basilio, ganyan. Kasi yung pagka-deliver niya, joke eh. Slow natin doon ah. Akala ko real talk eh. Diba? May tubigan ka kulay pink. Sabi ko, Aqua Flask. Aqua flask. Damn. Wala di maturo-turo ni tanga. Yung niyayabang niyang tubigan, Aqua Plus pala, kulay pink pa. Flask. Aqua Flask pala. O di ba? Nakatikim lang ng konting ginhawa, etong timawa. Hindi rin na-gets, no? Lahat na Hindi. binabangga. Ganong kakalala, yung dating galing sa wala, nung nakawala, naging walang hiya. Sige nga. Ako, yabangan mo nang malaman mo kung gaano ka kababa. Ikaw, mismo nga, G. Pasensya ko, di ganun kahap. Kasi ako minsan, di ba, pag nag-usap kami ng Apex, di ba, pares din ka ba, kaklase mo na, pares din kayo pinapakinggan. No? Ikaw, lalo na ikaw, ano ka talaga sa multi. Minsan parang music siya na nag-iiba ng nota kapag nag-iiba yung ano. Ba, pag meron na, gaganda ng rhyme. Tapos pag nag-iba, parang nag-iba yung tunog. Kaya parang natalisod. Sa pandinig. Paano ba, parang pag nagmumulti ka kasi parang may pace eh. Parang ka nagja-jogging eh. Di ba? Na tama yung pace. Parang pag hindi tama yung multi, ibig sabihin yung stepping mo na mali. Parang kang nadapa. Iba ko na nag-multi siya ng wala, walang hiya. Laging hiya, laging napunta. Parang nag-iba yung tono na... Depende kasi eh. Lalo na kung, halimbawa, kung isang syllable lang yung multi, multi yung rhyme. Kung isang syllable lang yung rhyme, gumagana siya sa kanta eh. Kanta. Sa kanta kasi, yung isang syllable na yun, pwede mo siyang ma-stretch into one note. Kasi yung iba kasi, pag rap na kasi, mabilis mo na siyang sinasabi. So, hahati na siya sa half notes, quarter notes, eighth notes. Kaya maganda yung multi kasi taka-taka-tapak, ganun yung rap eh. Sa kanta, kahit na yung rhyme mo lang is love, dove. Dahil extended yung syllable, para na rin siyang multi. Kumbaga, mas malaki yung kinakain niya na space dun sa oras, dun sa bara. Kaya pag rap, tapos mabilis mo sinasabi, tapos hindi naka-multi, hindi siya impressive. Kasi parang walang pattern na nabubuo sa tenga mo. Pattern, no. Diba? Talaga siya. May musicality pa rin. May musicality kahit talaga. lyrics pa rin, Oo. kahit a cappella yung ginagawa natin. Para siyang madadapa talaga eh. May musicality talaga yung pagsusulat eh. Kasi yung tunog niya mismo, yung rhyme, ayun yung nagbibigay ng tunog eh. Diba? Na yun yung nagbibigay ng mga notes na parang gano'n, ayun yung tunog niya eh, no? Saka nagkikip nung interest. Na Interest. parang, Kinikip niya na ano. ano yung sunod? Ano yung kasunod na sasabihin? Ano yung minatch mo dito? Para siyang matching type eh. Mismo. Na parang, ano pa kaya yung inventive way dahil ilang beses na na-rhyme tong mga word na to?
Kaya kasi sobrang creative din, nauso na rin yung slant rhyme. Slant rhyme, Dami nang gumagamit ngayon, lalo sa mga kanta, mga bata. Tsaka marami na nagtatagalis na rhyme. Kasi parang naubos na yung Tagalog eh. Sa dami ng rap battle, sa dami ng mga kanta, naubos na lahat ng rhyme eh. Mismo. So hahanapan mo na ng ibang way eh. Paano mo siya, di ba? Mga di pa nagagamit. So, yun. Yun, tama ka dun. Parang medyo nakaka-off pag nawawala yung pattern. Parang may Alam mo musicality ba, kasi siya. pinagtanong-tanong ko pa yung shop nyo kung saan banda. Kaya pala di maturo-turo ni Tanga. Yung niyayabang niyang tula, yung dating galing sa wala, nung nakawala, naging walang hiya. Sige nga. Di ba? Walang hiya. May punta rin eh. Pero unpredictable. Ang hiya ay nawala. Wala. Naging walang hiya. Bigla na naging ano eh. Wala. May ganun. May ganun factor siya pag rapper ka, no? Oo. Kasi May ganun. hindi rin naman umano yung crowd. Di ba? Konting ginhawa, etong timawa, lahat na binabangga. Ginawa, timawa. Ganong kakalala, yung dating galing sa wala, nung nakawala, naging walang hiya. Sige nga. Ako, yabangan mo nang malaman mo kung gaano ka kababa. Pasensya ko, di ganong kahaba. Di lahat pwede mong mamama. Lumugar ka bata. Dahil pag ako nagpamuka, kahit stable ka na, di pwedeng di ka mauga. Pero di niya mauga. Stable. Instructor ko ng kickboxing. Kaya di nyo po pwedeng ismulin. Grabe pa naman yung self-defense. Talagang di nyo po pwedeng basta-bastahin. Subukan yung bulihin. Talagang may makakatikim. Pag na-trigger yung defense mechanism, bigla siyang nagpapabiktim. Ayos ka din. Ang sarap mong sakalin. Bigla-bigla siya nagpapabiktim. Ang sarap mong sakalin. Kaya naman, sabi niya, oo na, hindi naman ako nagdadrama. Ang problema, nakakatanga. Shit! Hindi siya nagpapabiktim. Ang sarap mong sakalin. Ako, nakalimot to. Ito na, ito. Sakalin. Nagpas 2 minutes na rin. Balitaan ko na nag-joke siya dito. Ito Nagpas pala. 2 minutes na rin. 1 minutes lang sila pero haba rin ang ano eh. Oo. 2 minutes na rin naman. Sa mga tao na nagtataka kung bakit 1 minutes, kasi yun yung title nung event. Oo. WON. Kaya siya may S. Minsan magtataka yung iba, ba't may S? Bakit tayo nag-ES? Baka sabihin pa nga na ito. Taka naman ni Smug, 1 minutes. 1 minutes eh. Hindi siya nagpapabiktim. Ano ba itong tao kayo sa inyo? Sakalin. Bigyan din talaga siya. Alam mo talaga na crowd na ano siya, no? Crowd favorite din Fan talaga. favorite talaga eh. Respect din. Alam ba pag mga villain, no? Pakinggan nyo! Marami pa. Parang yung nangyari yung kay Blabadang ba? Kay Batas. Kay Batas. Batas tsaka J-Skills. Di ba parang Okay, pag tumigil lang ng konti si Batas. Di ba hindi naman nag-joke si Batas, parang tumigil lang siya ng konti mga tao. Chow. Pag villain ka talaga, pero pag loved ka ng tao, kayo may ingay. Yan natin siya makabangon. Tama naman. Tama naman yung manner na di kayo nag-iingay. Kahit sino. Sa Amerika kasi, tol, iba eh. Para kang pupugutan ng ulo dun pag ganyan eh. Sa URL. Mga ano kasi sila Babatuin ka ng kamatis dun, tol. Hardcore kasi sila dun. Kulang na lang, hilahin yung paa mo pababa ng stage eh. So magta-time ka na pag ganun. Mahirap dun, parang nakakahiya mag-choke dun eh. Parang hindi ka na talaga mapapakita dun pag nag-choke ka dun. Oo, kasi parang yun yung ano mo eh. Kaya nga nandun eh. Di ba? Ano pa silbi mo dun? Parang na nasilip ko doon sa ano nyo ni Apok, nabanggit mo, na nung laban nyo ni Delo, yung dulong-dulo mo, yung binanggit mo yung todo pumusta. Freestyle na lang pala yun. Freestyle na lang. Nakalimot ka doon. Gano'n Nakalimot pa ko. ka yung ano mo nun? Matitira pa nun? Marami pa yata. Hindi alata, hindi ko alata. Akala ko setup mo yun. Oo, kasi yun nga yung ano ko eh, na parang hanggat di mo pinapakita na hindi ka nakakalimot. Ibig sabihin, hindi ka pa nakakalimot. Ikaw yung may alam ng material mo. Pero puta, hindi alam ng iba, nag-choke ka na pala. Oo, kasi material mo yun eh. Kumbaga, minsan kasi yung ibang rapper parang feeling nila pag di nila nagamit to, parang hinusgahan na agad sila. No? Yung ba yung pagtatapos mo, tinaas na ang kayang hand. Yun ba? Oo, freestyle na lang Ganong yun. galing, hindi mo pinakita, no?
Dinami lang sa confidence. Nakalimot na ako nun. Pero di halata. Galing yan. Pero may panghirap din yan eh. Malay mo kasi ako naman, G, nung nag-choke ako knowing na nagpi-freestyle ako. Kaya ko naman mag-freestyle kaso parang Mas gusto mo hinayang ako yung isulat mo. Yun yun. Tsaka alam ko na hindi ko na magagamit yun sa iba. Oo, mas sayang talaga. Sayang, kaya sinuhugot ko na. Kailangan ko ito mahugot. Hindi ko na ito magagamit eh. Tsaka Parang lalo nangyari na sa akin kay M-Site, yung ganyang style na nag-choke. Ako talagang ipay ko, sayang yung letra. Kailangan ko makuha. Kahit kaya kong i-freestyle. Yaman. Tsaka pag excited ka kasi sa Tsaka material nire-respeto ko yung material na parang yun nga, ganda excited ng ka dun. pagkakagawa ko sa'yo eh. Pinulido kita eh, hindi lang kita Tapos na-memorize. i-give up mo lang. Alam mo naman na kaya mo mag-freestyle anytime eh. Mismo. Yun yung nagsakit ko noon eh. Nangyari sa akin din yan. Siguro naman alam niya siguro may material talaga siyang dyan. Kasi lalakas naman ng iba niyang eh. Baka yung iba niya pang matitindi nandito G, no? Oo nga. No? Dito siya nawala niyang round. Sayang. Sayang. Dito na rin importante yung no? Parang meron kang backup. May backup ka talaga. Na parang kung sakali na mangyari ito, meron kang word na parang safe word na pag naalala mo yun, meron kang 12 bars na extra. Oo. Alam mo yun? Na parang magandang pang rin. Na parang, shit, magchuchok na ako. Ano nga ba yung salita na yun? Peanut butter. Peanut butter, flip top rapper. Marami ka ng may pampatay ka na ng dead air. Iba rin, may mga pang-freestyle ka na. Kasi di ba, tulad niyo nung sila Disaster, no? May mga puta sa gitna, naglalagay ng mga rebat. Ang galing din ng disiplina nila na pagbawi. Pag may mga nag-iingay, shut the fuck up! Tapos naka-rhyme. Tapos naka-rhyme, no? Kaya sabi ko, yung mga non-rhyming rebuttals, hindi siya cool eh. Kaya Hindi siya cool. Isang galing na parang intrusive, lang na biglang, putang ina, may nagsalita ba na gano'n? Ang ingay mo, putang ina mo, gusto mo sakaling kita, naman yung katabi mo, gusto mo sampalin ko pa. Parang gano'n, no? Iba kasi yung dating nun eh. Kaysa sabihin mo lang, parang, okay, sino mga humanga doon? Mga tambay lang. Diba? Pero kung ira-rhyme mo yun, humanga na yung tambay, humanga pa yung mga scholar sa'yo. Diba na parang, what? Ang ina ni rhyme, no? Oo, diba? Kaya para sa akin, Galing. maganda dating yung mga rebuttal na, sabi mo ganito, mabuti po huwag ka na mag-rebat eh. Diba? Kasi sisira mo lang yung opening ng round mo eh. Sayang. Sayang. Hindi siya nagpapabigpig. Sarap mo sakalin. Shit! Hirap niya, Tagal na choke mo. Hirap din sa pakiramdam yan. Oo. Sakalin. Parang unti-unti nang liliit yan. Sakalin na lang talaga kita! Galing choke eh, no? Sa kanin. G, Doon pa. Sumicycle kasi ang nabibitin. daming ganyang sumpa. Ang dami ko napanood na ganyan. May mga nag-choke na ang linya nila. Sakto doon. Sakto doon. At di ba nawala ka kay, Tapos nawala siya. Sino ba yung pinanood kong gano'n? Tangin na ironic kung sinasabi niya. Nag-choke siya kay At nung na-choke kay ang daming gano'n eh. Pinaglaruan ka ng battle rap gods, no? Oo, may gano'n minsan eh, no? Hindi, nangyayari talaga yan. Jinx. Nangyayari yan. Nangyayari yan. Ito sakto pa sa sakalin. Kasakalin choke. Sa choke. Naku, parang bigay na bigay, parang alley-oop yung rebuttal eh. Parang, eto na, dakdak mo na, Poison 13! Choke, sakal! Oo, parang kayo na, nakakayo na. Diba, parang binato na niya para kay Poison 13, para i-windmill eh. Ewan ko lang kung na-rebat niya rito. Hindi niya yata na-rebat. Sayang yun. Kasi choke sakalan dyan eh. Sobrang apparent na eh. Sarap sakalin. Linis nun, choke sakal. Di ba? Fuck you. Kung magagawa niya ng maganda. Ang haba ng choke niya parang dito. 2 minutes siya kanina eh. Oo. Nung nag-umpisa siya mag-choke. 1 minute din, G. Mahaba, boy. Ha? Mahaba. 1 minute din. Dapat tiname na lang niya. Shit ay. 1 minute yun. Sayang. Nung nanginayang din siya, sabi niya sayang nag-choke. Sayang. Respeto pa rin, no? Ang ganda rin ng... Tutuloy ko to. Huling yugto ng pahina, ba't nagka-conflict?
pa. Bago pa man ito mag-start pa na yung talk shit niya. Ngayon tatanungin kita kung mas ikatutuwa mo ba kung yung poisong masaya ay maging toxic na. Wala. Parong pika, gets ba yung logic? Ha? Ay, ribat, sulat. Galing eh, no? Kala ko ribat. Ano ba yung binanggit niya? Umpisa Yung pa lang, toxic? huling balat na, nagka-conflict pa. Tinan mo. Parang dumugtong dung ano. Kala ko nagre-rebat siya. Tatanungin kita kung mas ikatutuwa. Tinan mo. Parang huling ano na, Huling yugto ng pahina, ba't nagka-conflict pa? Bago pa man ito mag-start pa na yung talk shit niya. Kasi parang dito Hindi, yata sa... hindi, baka baka nagkataon lang. Pero ang galing. Ano yan? Parang Pang-inainan na halos, may yung mga mga magandang coincidence na parang, wow, freestyle ba yun? Tinan mo yung sinabi niya, huling yugto na ng pahina, Pahina, ba't nagka-conflict conflict pa. pa. Samantalang nung una, pala yung talk shit niya. Oo. Pwede siyang pwedeng iba. Pre-med? Ano? Hindi naman pre-med. Pwedeng yun talaga yung written niya eh. Sumakto lang? Pwedeng conflict nilang dalawa dahil nag-battle sila, nagkaroon sila ng Okay, sumakto lang. trash talkan. Sa bagay, may ganong magic katulad nung nangyari sa amin ni Rapido. Di ba dami nagsasabi na kala nila buong third round na rebat ko daw. Di ba yun naman yung power ng ng prediction. Tsaka ng I-predict ko lang siya, ng pero- placement, ng tamang placement mo ng alam mo na dito yan, para dito sa third round yan. Mismo. Tsaka iba rin sa toss coin din. Kasi kung ibang nangyari din, bawa nagpalit kami ni Rapido, baka magmukhang nirebat niya naman ako. Oo, totoo. Pwedeng gano'n naman ang nangyari, no? Kaya dapat marami kang, kumbaga, ideal for a battle MC, pagbabattle, 6 rounds yung dala mo. Dami, di ba? Iba yung gagawin mo pag nauna ka, iba yung gagawin mo pag pangalawa ka. Dami kasi pwedeng mangyari. Oo, Yun lang sa toss coin lang, putang dami nang pwedeng magbago dun. Kaya that ready ka talaga. Galing na, gandang observation nun, Smaga. Tatanungin kita kung mas ikatutuwa mo ba kung yung poisong masaya ay maging toxic na. Parong pika, gets ba yung logic? Ha? Parang siya na mas kupal at mas all in. Palagyan natin ng anime kiluwasol. Dik ba hanggang yung puso maging abra kasi offbeat na. Galing mo na, offbeat. Sige, magwasakan tayo ng puso. Lagi mang ganun. Di ba nasabi sa'yo ni B na ex niya ako? Nakakajakol niya lang sa akin nung nag-holding hands kayo. Ganito yung kwento. Sa akin niya unang naranasan araw-araw na lambing. B. Sarmiento ang pangalan ng palayaw niya patring. Di lang ginawa at kinasama, pinag-thirst trap ko pa. At kung tatanungin niyo, oo, na first blood ko siya. Suicide squad ang Parang ebidensya yata dahil to. dun ko Hindi niya ni nakuho. Sinyo yung mga ganun eh. First blood, di ba? Ano ba? Kay Shay. Yun nga, Shay reference ba yan? Yung Abra Shay. First Blood. Di ba parang yata yun, nag-trending yung mga diss. Hindi, tsaka ano niya yun, bananggit niya rin yun kay Ann. Tanong na panakay ko pa So galing kay Sinyo yung talaga. huli niya Tapos na... ginamit lang din ni Abra. Oo, tapos ginamit din ito ni Poison. Kay Sinyo talaga yun, yung ano yun eh, parang ng Dota, yung First Blood. Reference yun sa Dota. Oo. Tapos parang may mga finger of death pa ako naalala doon. Finger of death? Oo, parang ganun. Tapos ginamit niyang reference. Baka First Blood mo ba? Baka panay finger of death ka lang. Parang mga reference yun sa Dota. Okay. Dota reference siya. Oo, yung First Blood. Okay, get. Salamat sa pag-explain, Brian. Siya. Bilang ginawa at kinasama, pinag-thirst trap ko pa. At kung tatanungin nyo, oo, na first blood ko siya. Oo, pati yung pag Suicide niya, squad first ang blood. ebidensya Parang dahil ML eh. dun ko natuhog. Kita naman si Harley Quinn, di ba, sa Poison na hulog. O pwede ring hindi ganon, pero patay ka sa yung wifey. Kasi yung halik ni B.I. Poison na naging si Poison Ivy. Anong laughter is the best medicine? Ni V.I. Poison. Tapos Si B. Poison Ivy. Galing din na. Si B Sarmiento, parang gano'n. Poison Ivy. Hulog kasi sa parang, poison ba yun o acid? Parang toxic na ano ba yun? Toxic waste, di ba? Oo.
Poison na rin. Oh, sige. Poison Ivy. Ulog. O pwede ring hindi ganon, pero patay ka sa iyong wifey. Kasi yung halik ni B.I. Poison na naging si Poison Ivy. Anong laughter is the best medicine? Baka taste your own medicine. Eto, tanggapin mo din kung joke yun. Ito lang ang trip kong option. Personal sa comedy, ikaw bahala, pick your poison. Dugong aso ka, di ba? Total masyado kang proud to be. At may collab ka dun sa banda ni Antonio o Anthony. Basta ito yung lason dito, melody at harmony. Gutom na asong naligaw sa loob ng Chocolate Factory. Galing. Kung ito man, ang kaibahan. Kasi toxic yung chocolate sa aso, di ba? Namamatay sila doon. Tapos yun yata yung banda na nakakolab ni ano. Tapos Pampanga kasi sila eh. Tawag sa Dugong kanila Aso. yung Dugong Aso. O Anthony, basta ito yung lason dito, melody at harmony. Gutom na asong naligaw sa loob ng Chocolate Factory. Kung ito man, ang kaibahan ng nanalo lang sa nagtagumpay, pues ako ay mas ganado. Kung maumay man ang tao, mas huhukay pa ng bago habang buhay na patunay na mahusay at magarbo. Dahil kaya kong gawin ng magtagumpay at manalo. Parang sinasabi niya kasi may mga linya yata si Sinyo na iba yung mga pagalingan, Oo, sarap tsaka ng buhay. iba lang. Linya Parang yun eh. hindi niya ano. Sinabi niya yung G yung ano, iba lang yung nanalo sa nagtagumpay. Yan. Siya naman sinabi Yun nga, niya. yun yung parang ender niya dun sa angulo na yun, di ba? Galing din. Tapos at the same time, ginagamit niya pa rin yung style na ano, mga wordplay na Wordplay gano'n. multis. Hati-hati nung ano. Galing din. Madisiplina yung ano, malinis yung round ni Poison. Pero din natin lang kung na-spit sana ni Sinyo yung ano. Pero Ganda rin siya. all 3 rounds, no? Poison Malinis 13, no? Mhm. Pinakadikit yung round 2. Siguro pwedeng dumikit yung round 3 kung na-spit ni Sinyo yung ano. Ako nga, nung una para sa akin, round 1, nung ano, pinadabla ko pa. Pero babalikan pa, Poison talaga. Mas sa pasulat pa lang, panimula pa lang, tama Panimula ka. pa lang, rebut. Lalo na yung sinabi mo nga, nag-jab-jab pa lang dun si ano. Ang layo eh. Ang ng lalayo round doon. Kasi kung pababasayan natin, Sinyo talaga yun, yung mga linya niya, yung mga carbon, yun talaga yun eh. Yun, ganun. Tsaka yung gawa-gawa, yung mga gawa Tsaka nila. dapat parang mga Ganda nun. ganun yung mga, yung kung gaano yung level ng carbon niya na line. Ganun, ang lakas nun. Siguro mga tig-3 ganun sa isang round. Pwede niyang, Tatlong chunk na gano'n na, kumbaga, isa sa opener, isa sa gitna, isa sa ender. Kasi kahit na yung ginagawa niya ng style na Na kalat-kalat na ganun gano'n. na. Kahit hindi niya perfectin yung multi na dikit-dikit, basta meron siyang ganun na 3, pwedeng ano eh. Diba? Mismo. Depende sa angulo rin na pipiliin niya eh. Pero yun nga, tingnan natin yung judging muna nito. Okay. Poison 13 versus Sinyo, mag-ice beses para sa kanilang pareho. Gulang yun, no? Toss coin kung judge no hindi. Galing yun First bago time. yun Magiging naman kayo para sa kanilang pareho. Pressure din yun, no? Kung magiging promo, i-judge na. Isipin, panalo pa rin kayong lahat sa laban na yun. Pero ang boto ng Urado, 5-0, mag-iay para kay Poison Balikan natin yung round 13. nila. Poison 13. Yung haba ng round nila, G. Parang, 2 minutes. Kung puro cellphone, 2 minutes. kayo para sa kanilang pareho. Ayun, 2 minutes. diba? 2 minutes. Kay Poison, 2 minutes. 3 minutes kay ano. Pero yung 1 minute dyan, choke eh, diba? Sa round 3. Dito sa round 3, okay. Oo, sinama din yung bilang niya. So parang sumunod talaga si Poison 13 sa 2 minutes. Halos. So, pinakamahaba niya nga round. Pero sabi niya kasi 1 minute, hindi ko alam kung reference lang yun eh, ni Sinyo. Hindi ko sure kasi kung ano yung pinag-usapan nila dyan, ano yung Mga 1 minutes talaga kasunduan sila. nila. 1 minute lang yung usapan. Pero di mo masasabi kasi lalagpas eh. Ayun, baka kaya siguro 2 minutes siguro yan. Pinakamalapit kasama na reaction. Baka, oo. So yun, Solid na laban. napaka-solid. Shoutout sa dalawang mandirigman to, Poison 13 and Sinyo. Galing. Congrats kay Poison. Dahil ito si Poison na siguro yung iba lalo na sa mga talaga yung mga ibang fan ng battle rap na sa mga ilan lang yung kilala nila. Ito si Poison 13, subaybayan niya dahil ang dami na itong battle na alam mo yun, magaling din talaga siya. Ayun. At shoutout din kay Sinyo. Siyempre kay Sinyo. Bilang napakagaling. talagang performer and
sa lingid sa kaalaman ng iba, isa rin siya talaga. Sa sinasabi ni Poison 13 kanina na para nag-aambag sa TF, talagang si Sinyo, kumbaga, isa siya sa mga nag-aano talaga sa likod ng flip top. Mismo. Kumbaga, Nakakatuwa ngayon, bumabattle gasolina pa rin. rin. Aktibo pa rin, diba? Aktibo pa rin siya kahit gano'n na siya ka-successful sa business niya. Kasi ito, pwede na rin Ganun siya mag-laid kakilala. back to eh. Pero andito Pero pa rin siya. ang nilabanan niya pa, di ba, Poison 13 pa. Napaka-aktibo na itong MC. Di ba? Di yata Most na- wins. 40 nga yata, yung angulo kanina. Ang gaganda rin nun eh. Ito yung magandang angulo niya sa round doon eh, no? Ikaw pinakamaraming panalo. Malamang. Oo nga. Malamang ikaw yung pinakamaraming laban. Ang galing din ng mga simpleng ano lang, pero alam mo yan, pasok eh. Galing, Pero magaling. solid. Ang ganda ng ano. Sana na-enjoy nyo itong review natin na to. Bago tayo magpaalam, Smag, may mga gusto ka bang i-promote? May mga... Yun, subaybayan nyo social kami. media. Follow nyo ako sa aking Facebook page. Doon ako laging active. Kaya doon ako laging nag-active kasi para pag maglalabas ako ng music, doon nyo na lang ako masusubaybayan. Follow nyo ako sa Smaglas, sa official fan page at sa aking YouTube channel, Smaglas TV. At subaybayan nyo rin ako sa Spotify. Nandiyan na rin yung mga bago kong music. Yung mga dati ko rin nandyan na. At yung mga bago pang paparating, subaybayan nyo. At yun, may papalabas ako na 2 music video. Abangan nyo pa. At baka every month maglabas tayo ng mga pang-ano natin, yung music video man. Or abangan nyo rin, may mga collabs din ako sa mga bagong mga ropa natin, mga rappers na dapat nyo abangan. At abangan nyo, baka may mga gawin na naman kami mga malulupit. Hindi nyo masasabi. You know, Diba? siyempre, lagi, from pilosopo to aeroplanong papel, marami pang Damihan mga pa gagawin natin. sa Smag. Mismo. Shout out kay Enigma at sa Flip Top, Yan. Kuya Kev, sa lahat, sa buong staff, Kuya Kebs. Flip Top crew. Mas Arik. Sana na-enjoy nyo tong review namin. Abangan pa ang mga susunod na episodes. Hanggang dito na lang. We out of here. Break it down. Brr.